Okay, yung affirming the consequent. Ulitin natin affirming the consequent. Yung affirming the consequent fallacy, yung if, yun yung tinatawag na consequent. So, yung if, kung true yun, kung assuming to be true, then mangyayari yung then. Diba? Kung fatigue ka, kung pagod ka, ay kung ikaw may sakit, fatigue ka. Yun yung example na kung ikaw may sakit o nilalagnat ka, ibig sabihin, pakiramdam mo pagod ka. Hindi naman lahat ng pagkakataon na pagod ka, may sakit ka na. So, yun. So, yun yung affirming the consequent. No? Yung denying the antecedent, yun yung kabaliktaran ng affirming the consequent, no? Yun naman yung then, yun naman yung may not. Okay? Yun naman yung may not sa dulo. If, then may not sa dulo. Okay? Yun yung kabaliktaran ng affirming the consequent, yung denying the antecedent. Yun. Kaso yun yung may not sa dulo. Okay? So, halimbawa, kung umulan, basa yung sahig ng bahay nyo. Hindi naman porket basa yung sahig nyo, umulan. Okay? Hindi porket basa yung sahig nyo, umulan na agad. Okay? Basta yun yung may not sa dulo. Ibig sabihin, maraming dahilan para mabasa yung sahig nyo. Pwedeng natapon yung tubig na dala-dala nyo, o kung may aso o pusa kayo, umihi. Diba? So, hindi porket basa yung sahig ng bahay nyo, umuulan na agad. Hindi. Yun yung denying the antecedent. Yung may not sa sa then part. No? Pag walang not, affirming the consequent yun. Pag may not, denying the antecedent. So, yun yung common fallacy sa computer science. At saka it is one of the most common logics daw na applicable sa computer science and computer programming. So, yun lang po.